manggagaway ay isang uri ng mangkukulam na may kakayahang magdulot ng sakit, kapansanan, at kamatayan gamit ang itim na mahika. Gumagamit din sila ng mga orasyon, sumpa, karayom, manika, gayuma at lason. Kahit sa pagtitiglang o paghaplos, ay kaya nilang magbigay ng sumpa. Kumbaga level up ito mula sa isang ordinaryong mangkukulam. Pero sabi nga nila, lahat ng bagay ay may katapat. Kaya naman ito ang tatlong kwento patungkol sa nilalang na ito. Namulat ako sa pamilyang reliyoso. Bata pa lang ako ay napakalakas na ng aking pananampalataya sa may likha. Pero hindi ko sukat akalain na masusubok ng pagkakataon ang tibay ng aking paniniwala. Ako si Lester at ito ang aking kwento. Lumaki ako sa pamilyang nakakaangat sa buhay. May magandang negosyo ang aking mga magulang sa probinsya ng Quezon at 3 kaming magkakapatid na puro lalaki. Ako naman ang nasa gitna. Sabi nga ng mga kaibigan ko, maswerte daw ako dahil nasa mataas na estado ng pamumuhay. Pero para sa akin, hindi mahalaga ang mga material na bagay. Mas pinagtuunan ko ng pansin ang pagsisilbi sa Diyos. Nais ko na maging pare. Kaya naman sinimulan ko ito bilang sakristan. Taon ito ng 2000. Sa edad na 17 ay aktibo na ako sa iba't ibang religious activities. May mga pagkakataon na bumibisita kami sa kabundukan upang magbigay tulong at ipagkalat ang mga salita ng Diyos. Gustong-gusto ko ang ganoong gawain dahil pakiramdam ko, hindi lang ang sikmura nila ang nabibigyan ng laman, kundi pati rin ang kanilang espiritual na aspeto. Hanggang isang beses nun, habang abala kami sa pamamahagi ng pagkain, at ang kura paroko ay nakikipag-usap sa mga elder sa maliliit na komunidad sa isang kabundukan ng Quezon. May napansin akong maliit na bahay. Gawa ito sa kawayan at ang bubong ay kugon. Pinuntahan ko naman ito at nagdala ko ng pagkain. Nagbigay galang ako sabay katok sa gilid ng pinto. Dito ko nakita ang isang babae at nakilala ko ito sa pangalang si Aling Miding. Malungkot siya nun dahil may sakit daw ang kanyang bunso na 5 taong gulang. Pinapasok niya ako sa loob. May 4 na baitang ang hagdan. Doon ko nakita ang namumutlang batang lalaki. Nakaramdam agad ako ng matinding awa. Ayon kay Aling Miding, 5 araw na daw na hindi nagigising ang bata. Kinabahan naman ako noon kaya inalok ko siya agad na dalhin sa ospital ang batang yon. At ako na ang bahala sa lahat ng gastusin. Pero tumanggi itong si Aling Miding at ang sabi niya, hindi daw doktor ang kailangan ng kanyang anak, kundi isang albularyo. Sa katunayan niyan, umalis ang kanyang asawa upang maghanap ng albularyo. Sa aking pag-uusisa kung bakit ayaw nila sa doktor, may isang bagay naman akong nalaman. Inulam daw ang kanilang anak ng isang manggagaway. Unang beses akong nakarinig nito. Ang alam ko kasi noon, ukluban, mangkukulam at mambabarang lang. Pagbabahagi pa ni Aling Miding, nakaalitan daw ni Manuel, ang asawa niya, at ang manggagaway na si Ludum. At ang kanilang bunsong anak ang binalingan nito. Bilang alagad ng Katoliko, naniniwala ako sa mga masasamang espiritu. Matapos ang aming usapan, hindi nawala sa akin ang kalagayan ng batang yon.
Naging curious din ako sa nilalang na tulad ni Ludum. Sinabi ko naman ito kay Father. Hindi naman siya tumanggi na balikan ang komunidad na yon. Pero may mga appointment pa siya na kailangan niyang puntahan. 3 araw na ang lumipas. Hindi talaga ako mapakali. Kaya naman bumalik ako sa bundok. Dala ko noon ang Biblia, krus at rosaryo. Naniniwala kasi ako na isang masamang espiritu ang katulad ni Ludum. Umarkila ako ng motor para gawing service ko. Inalok ko ito ng 2,000 dahil baka abutin pa kami ng dilim sa lugar. Nasa 2 oras din kasi ang biyahe papunta pa lang at sobrang hirap ng daanon. Nang dumating ako doon, kabaryo, nagkumpulan na ang mga tao sa labas ng bahay nila Aling Miding. Mabilis na akong tumakbo pagkababa ko pa lang ng motor. Wala nang pasintabi at agad na akong pumasok ng bahay. Doon ko nakita ang buong pamilya. Nag-iiyakan sila dahil parang nasasaniba na ang batang biktima. Aminado ako sa aking sarili. Hindi ko alam kung papaano i-handle ang ganoong sitwasyon. Hindi naman ako exorcist, pero wala na akong choice kundi gawin ang nararapat. Hindi man ako sigurado pero humiling ako sa Panginoon. Nabigyan niya ako ng gabay at matulungan ang bata. Dito isinuot ko agad ang rosaryo at inilapat ko ang krus sa kanyang dibdib. Nagdasal ako ng taimtim. Pawis na ako. Isinuko ko ang lahat sa may likha ng mga sandaling yon. May higit 10 minuto din ang walang humpay kong pagdarasal. Hanggang sa huminahon ng bata at muling nakatulog. Pero alam ko na hindi pa rin yon sapat. Nalaman ko din na wala palang nakitang albularyo itong si Mang Manuel. Pero labis ang pasasalamat niya sa akin nun. Hindi naman yon tanggap ng aking kalooban dahil alam ko na hindi ko naman talaga napagaling ang bata. Natakot na ako noon, kabaryo. Dahil baka sa sunod na sumpungin ng bata baka wala na akong magawa. Kinausap ko na ng driver ng motor na si Kuya Ray. Kung ayos lang ba sa kanya kung gagabihin kami. Magdadagdag na lang ako ng bayad. Ayos lang naman daw sa kanya. Pero sobra-sobra na daw ang 2,000 alok ko sa kanya. Kaya hindi na ako dapat magdagdag pa. Samantala, umatak na ang 4:30. Tulog pa rin ang bata. Naghahanda na rin ng hapunan si Aling Miding. Habang nag-uusap pa rin kami ni Mang Manuel, dala na rin ng galit kaya niya nasigawan si Ludum. Alam naman daw niya na kilala iyong manggagaway at buong akala niya ay puro kwento lang ang mga nalalaman nitong pangkukulam. Hanggang sa biglang nagtakbuhan ang mga tao. Batid ko ang takot sa kanilang mga muka. At may isang nagsabing paparating daw si Ludum. Imbis na matakot ako, mas lumakas pa ang loob ko. Para sa akin nun, wala nang mas tataas pa sa kapangyarihan ng Diyos Ama. At alam ko nakakampi ko siya. Hinila na ako ni Mang Manuel upang magtago sa loob ng bahay pero naglakad ako at tumayo sa gitna ng komunidad. Nakita ko na ang paparating na manggagaway. Matanda na ito. May bitbit siyang maliit na sanga ng puno. Huminto naman siya na may iilang metro ang pagitan sa akin. Tinanong niya ang pangalan ko. Buong loob ko naman siyang sinagot. Kasunod nito ay tinumbok ko na ang gusto kong sabihin. Nakiusap naman ako sa kanya na tanggalin na ang sumpa sa kawawang bata. Ang lahat ng bagay ay madadala naman sa maayos na usapan. Subalit, tumawa lang itong si Ludum.
at napagtanto niya na ako pala ang may gawa kung bakit napigilan ko ang pag-atake niya sa bata ilang oras na ang nakalipas. Wala man akong ideya kung paano niya yon ginawa. Basta sigurado ko na kasamaan lamang ang dulot niya. Patuloy akong nakikipag-usap sa kanya hanggang sa napansin ko na gumagalaw ng mabilis ang kanyang bibig. Nakipagtitigan ako sa kanya, mata sa mata, at biglang nag-iba ang kanyang reaksyon. Nababatid ko na parang nalilito siya kung bakit walang nangyayari sa aking masama. Anong klaseng nilalang ka? May agimat ka ba? Matapang ngunit may pangambang boses ng manggagaway. Isa lamang akong tagasilbi ng Diyos at wala akong agimat kundi ang busilak kong pananampalataya. Matapang na tugon ko noon sa kanya. Dito niya na itinarak ang maliit na sanga sa lupa. Para bang may sinasagawa siyang ritual. At naramdaman ko ang kakaibang pamamanhid ng aking mga paa. Kinabahan na ako ngunit hindi pa rin ako bumitaw. Ang bawat usal niya ay sinasabayan ko ng pagdarasal. Hanggang sa narinig ko na lang ang mga tao na sumasabay din sa aking dasal. Dito na nanlaki ang mga mata ni Ludum na para bang hindi siya makapaniwala na nagkakaisa kaming lahat. Sa hindi ko may paliwanag, tila ba may nakita si Ludum sa aking likuran sa bandang itaas. Doon kasi ito napatitig at dali-daling tumakas. Nang lingunin ko ang likuran ko, nakita ko ang kulay kahil na ulap gawa ng papalubog na araw. Napaagandang tingnan na para bang nagsisimbolo ng tagumpay at sa panibagong araw. Pagpatak noon ng 6:00, bigla namang nagising ang bata. Masigla na ito, na parang walang pinagdaanan. Labis-labis ang pasasalamat nila sa akin. Ngunit ang sabi ko sa kanila, instrumento lamang ako. Sa Diyos tayo dapat magpasalamat. Ang karanasang iyon ay mas nagpatibay pa sa aking pananampalataya. At doon ko mas naunawaan. Kahit sino ay pwedeng lumaban sa kasamaan. Kahit ikaw ay antingero, pari o kahit isang sakristan. Ang Rio Grande de Mindanao o ang Ilog ng Mindanao ay ang pangalawang pinakamalaking ilog ng Pilipinas. Naging bahagi ito sa kalakal lalo na sa agrikultura. Maraming tao ang umaasa sa ilog bilang transportasyon at pati na rin sa kabuhayan. At isa na ako doon. Isa ako sa mga bangkero dati sa napakahabang ilog na yon. Umaga at hapon ang biyahe ko. Maliit na bangkang disagwa ng inaasahan ko bilang pantustos sa aking pag-aaral. Subalit, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpahinto sa akin at nagkaroon ng takot kahit sa anumang ilog ang masisilayan ko. Ako si Edwin Cabarrio, Tubong, Cotabato City. Nasa edad 19 nung itinigil ko ang aking hanap buhay. Isang maganda at mahangin na araw ng Nuwebes sa taong 1998, 5:00 na ng hapon. Nakaupo ko sa isang bangka na nasa gilid ng pangpang habang nagbibilang ng kinita. Pinag-iisipan ko kung karne ba ng manok o baboy ang bibilhin kong ulam. Medyo naka-jackpot kasi ako sa araw na yon at malaki-laki ang kinita ko. Nang may biglang sumakay sa bangka at agad naman akong inutusan na magsagwan ng mabilis. Napakamot ako ng ulo at nagwikang, hindi na ako babiyahe dahil pagabi na.
Ngunit tumitig siya sa akin at nanlilisik ang mga mata. Kasunod nito ay naglabas siya ng patalim na medyo mahaba. May katandaan na ito ngunit nakakatakot ang pagbumuka. Nag-uusal siya na parabang napapasunod niya ako. Kinuha ko ang aking sagwan at pinatakbo na ang bangka. Nasa unahan siya habang nasa likuran naman niya ako. Hinahampas pa ng kanyang patalim ang bangka at panay sabing bilisan ko daw. Hanggang sa may nakita akong mga tao na tumatakbo at sumasabay sa bangka. Sumisigaw sila na itigil ko daw at dalin sa pangpangang bangka. Nagtataka naman ako sa pangyayari at napagtanto ko na lang na hinahabol pala nila ang matandang yon. Inisip ko na baka nagnakaw yon at tinuyog ng mga taga-baryo. Pero sa ginawang pananakot ng matanda ay wala na akong nagawa kundi ang sumunod sa utos niya. Nagbanta pa ito na uubusin daw niya ang lahi ko kapag ibinigay ko siya sa mga tao. At narinig ko na lang ang mga taong nagsasabing ang matandang pasahero ko ay isang manggagaway. Para naman akong binuhusan ng malamig na tubig. Alam ko kasi kung ano ang manggagaway. Kaya naman mas natakot ako at kinilabutan ng sobra. Habang nagsasagwan ako, humahalakhak na ang matanda dahil papalayo na kami sa pangpang. Habang kitang-kita ko sa itsura ng mga tao ang pakikiusap at pagmamakaawang tulungan ko daw sila. Hindi ko naman alam kung sino ang susundin ko ng sandaling yon. Pero nasa bingit naman ang buhay ko. Ang mahikang itim ng manggagaway ay hindi mo mahuhulaan kung kailan niya ito bibitawan. Dumi pa na ang matanda na para bang nag-oorasyon at nagriritual habang ang mga tao ay may umiiyak na at labis na nakikiusap noon sa akin. Alam ko na may masamang ginawa ang pasahero ko sa mga taong yon at ako lang ang maasahan nila ng mga oras na yon. Marahan akong tumayo at buong lakas kong inihampas ang sagwan sa ulo ng manggagaway. Nahulog naman ito sa tubig. Mabilis naman akong nagsagwan papunta sa may pangpang. Mabilis na tumakbo ang mga tao at nagsigawan na bilisan ko pa ang pagsagwan. Ang iba ay lumusong na sa tubig upang salubungin naman ako. Agad nilang hinila ang bangka sa pangpang at sumama ako sa kanila. Ayon sa kanilang salaysay, may pinaslang daw ang matandang yon sa kabilang baryo. 2 albularyo ang kasama ng mga tao sa pagpuyog nito. Sinuri naman ng isa ang katawan ko dahil baka daw nalapatan ako ng sumpa. Mabuti naman at hindi. Samantala, halos kalahating oras na pero hindi pa rin umahon ng manggagaway. Ang iba ay nagsiuwian na at may iilang natira upang bantayan ang ilog at isa na ako doon. Pero dumilim na ang paligid. Walang katawan na lumutang. Dahil naman sa takot ko, ay dito na ako nagpasyang tumigil sa pagiging bangkero. At sa tuwing makakita ako ng ilog, ay talaga namang kinikilabutan ako. Pakiramdam ko ay naroon lamang ang manggagaway at nag-aabang lang ng pagkakataon upang makaganti sa akin. Siguro praning lang ako pero mas mabuti na ang makasigurado. Nakahanap din naman ako ng ibang trabaho sa tulong na rin ng mga taong natulungan ko. Pero ang karanasang iyon ay daladala ko pa rin hanggang sa ngayon. Ang takot sa manggagaway. Maging sa kahit anong ilog na makita ko, bumabalik pa rin ang alaala ng isang pagiging bangkero.
Dito ko na po tatapusin ang kwento ko. Naway nasa mabuti kayong kalagayan at sana ay mapili ninyo ang karanasan na hindi ko malilimutan hanggang sa ngayon. Napakaraming kwento ang nagsalin-salin na sa atin. Naging bahagi na ito ng ating kultura. At isa sa pinakasikat ay ang kwentong katatakutan. Hindi ako naniniwala sa mga ito at para sa akin, libangan lang at pampalipas ng oras ang mga kwentong kababalaghan. Natatawa na nga lang ako kapag nakakarinig ako ng kwentong multo sa mismong syudad. Ipinanganak at lumaki ako sa Lawang Bato, Valenzuela. Sanay ako sa buhay syudad, ingay at maraming tao. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Jetro. Kasalukuyan akong nagtatrabaho sa isang ahensya ng gobyerno. Ibabahagi ko sa inyo ang aking kwento na nagpabago noon sa aking pananaw. Buwan ito ng Mayo 2006. Nangyari ito sa lugar ng Camarines Norte. 20 years old naman ako nito. Third year college. Sumama ako sa aking kaibigan na si Ledon na magbakasyon sa probinsya ng kanyang lolo Jose. Habang nasa tricycle kami patungo sa bahay ng kanyang lolo, ewan ko ba, pero nakakaramdam na ako ng pagkaboring sa lugar. Tipikal na talagang probinsya kabaryo. Hindi naman ako sanay at piling ko walang magpapasaya sa akin sa lugar na yon. Parang pinagsisisihan ko na natuloy kung bakit pa ako sumama sa kaibigan ko. Sa aming pagdating ay mas lalo kong naramdaman ang pagkabagot. Luma at gawa sa kahoy lang ang bahay. Walang aircon nun at kahit bentilador man lang. Mabuti na lang at may kuryente. Habang nagkakamustahan ng maglolo, ay naglakad-lakad muna ako sa bakuran. Sobrang boring talaga. Ang lalayo pa ng kapitbahay. Dadalawang kwarto lang din ang meron ng bahay na yon. Kaya naman, kami ni Ledon ang magkasama sa kwarto. Noong nakahiga na kami, tinanong ko naman siya kung meron bang plaza o bar o kahit anong pasyalan sa malapit. Bahagya namang tumawa ang kaibigan ko at inuurot pa niya ako. Kanina pa daw niya ramdam ang pagkabagot ko at lahat ng mga hinahanap ko ay wala daw nun sa kanilang baryo. Pero marami naman daw magagandang tanawin, kumbaga nature trip. Dito napabuntong hininga na lang ako at tumalikod. Ilang oras pa ang lumipas, hindi pa rin ako dinalaw ng antok. Mainit at may lamok pa. So dito lumabas ako at doon sa balkonahe nagpahangin. May isang maliit lang na daanan ng tao sa tapat ng bahay nila. At puro kakawya na ang naroon. Hindi man halos naabot ng ilaw ang kakawyan. May naaninag akong tao na naglalakad. Hindi sa daan, kundi sa may kakawyan mismo. Sinipat ko itong maigi at napagtanto ko na isa pala itong matandang babae. Naglalaro naman sa isip ko na baka mang-aaswang ang matandang yon. Napangisi ako dahil sa kalokohan ng utak ko. Kinabukasan ay pinasyal naman ako ni Ledon. Masaya din pala ang nature tripping. Nakakapanibago pero ramdam ko talaga ang kalikasan. Lalo na ang simoy ng hangin. Hindi katulad sa Valenzuela. Kahit umaga ay polluted na ang hangin.
hanggang sa may nakita kaming bahay sa paanan ng burol. Biniro ko pa nga si Ledon kung bahay ba yun ng aswang. Sinuway niya naman ako at wag daw gawing biro ang aswang. Natawa naman ako noon, kabaryo, dahil napakaseryoso nito. Nagpahinga muna kami sa itaas ng burol. May mga puno naman doon, kaya may lilim at medyo malakas ang hangin. Tanaw ko ang kabundukan ng probinsya. Pero ewan ko ba, umiral na naman ang kalokohan ko. Pinulot ko ang putol na sanga na kasinlaki ng aking braso at ibinato ko ito sa bubong sa bahay sa may paanan. Binatukan naman ako ni Ledon. Bakit ko daw yun ginawa? Natawa lang naman ako noon at nagbiro pa nga na gusto ko lang gisingin ang aswang. Sa aming pag-uwi ay patuloy pa rin kami sa kulitan ni Ledon hanggang sa narinig ni Lolo ang tungkol sa pagbato ko sa bahay. Lumapit ang matanda sa amin at masama ang tingin niya sa akin na may halong takot. Isa kang lapastangan, binata. Alam mo ba na ang bahay na yun ay pagmamay-ari ni Divina, ang matandang manggagaway? Tugon dito ng lolo ni Ledon. Napakunot noo ko at nagtanong kung ano ang manggagaway. Hindi man ako naniniwala sa mga ganitong nilalang. Pero aaminin ko, nakaramdam ako ng takot habang ipinapaliwanag ni Lolo Jose ang kakayahan ng isang manggagaway. Buong akala ko nun ay walang epekto ang aking ginawa. Subalit, pagsapit ng gabi, akmang paglabas ko pa lang ng pinto, ay bumulaga sa akin ang matandang babae. Nakatayo ito sa labas ng bakod. Galit na galit ang muka at nanginginig pa ang mga labi. Biglang nagwika si Lolo at itinakip niya sa akin ang kanyang katawan. Humingi ito ng paumanhin kahit hindi pa man nagsasalita ang matanda. Iyon pala si Divina. Siniko naman ako ni Ledon. Pahiwatig na humingi din ako ng paumanhin. Magsasalita na sana ako nang biglang gumawa ng kakaibang tunog itong si Divina. Nakanganga siya. Ang boses niya ay parang may himig. At sa sandaling yon ay bumaba na ng bahay si Lolo Jose at labis na humingi ng paumanhin. Doon ko napagtanto na totoong nilalang pala ang manggagaway. Pero hindi tumigil si Divina. Tumayo si Lolo mula sa pagkakaluhod. Ang kaninang nagmamakaawa na boses ay napalitan ng galit. May inilabas itong si Lolo Jose na isang bato. Kasing laki ito ng isang golf ball. Tumitingkad ang kulay nitong itim. Nakapatong ito sa nakabuka niyang palad. Nang makita ito ni Divina, ay saka pa lamang ito huminto. Pero bago naman umalis ang babaeng yon, ay nag-iwan ito ng isang banta. Hinding-hindi niya daw palalagpasin ang aking ginawa. Sumagot naman si Lolo ng pabalang na tila hindi natatakot sa banta nito. Ramdam ko ang matinding hiya. Para bang may sinindihan akong apoy na unti-unting kumakalat. Umakyat na ng bahay si Lolo at galit na pinagsabihan ako. Pati itong si Ledon ay nadamay. Walang mapaglagyan ang aking sarili sa sobrang kahihiyan. Sinubukan kong tanungin kung ano ang batong hawak ni Lolo. Pero tumitig lamang siya sa akin at agad nag-utos na mag-impake na kaming dalawa. Dahil bukas na bukas daw, aalis na kami sa lugar at wag na daw bumalik kahit kailan. Habang nag-iimpake kami,
Inusisa ko si Ledon tungkol sa batong itim. Pero wala siyang ideya. Ngayon lang din daw niya ito unang nakita. Ngunit sa kanyang pagkakatanda noong bata pa siya, may mga taong nagpapagamot sa kanyang lolo. Normal naman daw yon sa probinsya kaya hindi niya na iniisip pa. Hindi pa man sumikat ang araw noon, kabaryo, ay kinalampag na kami ni lolo. Sinabi ko na maliligo muna ako pero suminghal lang siya. Wag na daw kami mag-aksaya kahit 1 minuto. Kayong mga kabataan, ang lilikot nyo. Lalong-lalo ka na, Jetro. At wala akong tiwala. Kaya ihatid ko kayo mismo doon sa terminal. Sabi dito ni Lolose. Naghintay talaga itong si Lolose hanggang sa makaandar na ang bus. Nagkatitigan kami habang umaalis na ang sinasakyan namin. Nakaramdam ako ng awa sa kanya. Hindi maalis sa isip ko ang banta ng manggagaway. Baka si lolo pa ang mapagpalingan nito dahil wala na ako. Gayunpaman, nakabalik na kami ng Maynila. Ilang linggo na ang nakalipas pero mabigat pa rin talaga ang loob ko. Hanggang isang araw, dumating si Ledon sa bahay at binalitang patay na daw si Lolose. Bigla naman akong nanlamig at sobrang guilty sa aking sarili. Inaya ko naman agad si Ledon. Napuntahan si Lolo pero tumanggi siya. Ayon sa nagbalita kay Ledon, hinabilin daw ni Lolose na wag daw kaming dumalaw at bumalik pa sa lugar kahit kailan. Nang tanungin ko si Ledon kung si Divina ba ang pumaslang kay Lolo, yumuko lamang siya at lumuha. Ang aking pagbibiro at kawalan ng respeto sa mga kwentong probinsya ang naglagay kay Lolose sa labis na kapamakan. At hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang bigat ng aking kasalanang ibang tao ang naparusahan. Dito ko natatapusin ang kwento ko, kabaryo. Hindi na rin kami naging ayos ni Ledon matapos ang araw na yon. Pakiramdam ko ay sobrang nagalit ito. Pero dahil magkaibigan kami, parang hinayaan niya na lang at kinalimutan niya na lang ako. Maraming salamat, kabaryo, kung mababasa mo ang kwento ko. Ingat ka palagi.